Pakinggan po ninyo, no? Ito po yung katanungan po niya. Magandang umaga po, Dok. Ang father ko po ay may nasopharyngeal cancer, stage 2. Dati po siyang naninigarilyo. Nagsimula lang po sa allergic rhinitis, pero ngayon ay lumobo na yung kanang part ng mukha po niya at nawala na po siya ng pang-amoy. Ano po pwedeng naming gawin? Salamat po. So, ito po yung itutugon ko po sa nagtanong. At itutugon ko rin po, baka makarelate po kayo. Alam nyo, dating allergic rhinitis lang po yan. Pero, nauwi sa nasopharyngeal stage 2 cancer. Alam nyo po, sa nagtanong sa akin, dahil naninigarilyo pa yung father mo, napabayaan po. At alam nyo po ba kung bakit po nagkakaroon ng ganyang karamdaman? Kasi po yung cancer cell, namamahaya sa mucus. Alam nyo, nagsimula lang po yan sa simpleng sipon, allergic, pinabayaan, at kasabay pa sa naninigarilyo pa po siya. Kaya, ang nangyari po, nanghina ang immune system niya, at yung cancer cell, doon po dumapo sa kanyang nasal. Kaya po, maipapayo ko po, pumunta po kayo sa oncologist, patingnan po uli, kung kaya pang operahan, kasi pag naging last stage po yan, wala na po tayong magagawa. At paano po ba nagkakaroon ng allergic rhinitis? Ano ba dapat natin gawin? May medical pong gamutan at natural na gamutan. Panoorin niyo po itong video na ginawa po ng inyong lingkod. Ang allergic rhinitis ay isa pong karamdaman sa ilong na ito po ay may halong pangangati, nasal discharge o paglabas ng sipon, pagbabahing, at nagkakaroon ng nasal airway obstruction o pagbabara sa paghinga po sa ating ilong. Ang allergic rhinitis po, ang simptomas po nito after ng allergen exposure. At kasama rito, ang inflammation sa nasal mucosa and nasal airway hyperactivity. Ang allergic rhinitis po ay nanggagaling po yan sa contact natin with allergen. After the dust bunnies, sa paglalaro po ninyo sa mga alaga nyong hayop, nakukuha rin po yan. Nakukuha po yan sa paglalakad natin sa labas, na nagkakaroon po tayo ng allergy. Meron din po tayong nakakain na na-allergy rin tayo. At nakakahawak tayo sa isang bagay na na-allergy po ang bawat isa. Normally, ang immune system natin, ang target niyan, labanan po ang virus at bakterya. Ang problema po, yung allergic to pollen. For example po, your body sees it as a treat. Nakita ng katawan po ninyo na pwede kang gumaling. Kaya lang po, ang immune system po, lumalaban pero kadalasan po natatalo po because of that kind of disorder. Once ang allergen po ay nakapasok sa katawan natin, ang immune system po gumagawa ng protein or antibodies. At ito po, inaalis po yung allergen. Pag ang antibodies naman po ay nakita, yung dugo po natin ay binibigyan ng warning na ang tawag doon ay mast cell. At nagre-release ng chemical katulad ng histamine. Kaya nagkakaroon po ng inflammation. Kaya doon tayo nagkakaroon po ng allergic rhinitis po. Lalo kung mahina po ang immune system ng iba. Kaya nangyayari po, nagkakaroon po ng runny nose, swollen nasal passage, and congestion. Iba naman nagtatanong, saan ko pa nakuha itong allergy ko pong ito? Minsan namamana po yan about 60 to 70% sa mga magulang din po natin. Ngayon ang allergic rhinitis po, nagkakaroon ka ng red, itchy, watery eyes, sneezing, congestion, runny nose, itchy or sore throat, post-nasal drip cough. Ayan po, laging makati lalamunan, bahing ka ng bahing. Paano naman po natitreat in medical pang allergic rhinitis? May mga over-the-counter like antihistamine, decongestant, eye drops, and nasal spray.
Yan po ay nakokontrol po ang simptomas at napoprovide po some relief. Magtanong ka sa doktor mo, sa pharmacist, kung ano yung pinaka-the best po para sa iyo. Kaya mas maganda magpapacheck up ka rin. Kung hindi mo naman alam ang cause ng allergy, meron po tayong tinatawag na allergist or immunologist na magte-take care ng medical history po ninyo. Itetest ka po niyan para makita po niya yung cause a reaction. Depende po yan sa resulta. Ang medical doctor nyo po magsasuggest ng prescription, medication, or allergy shots. At ang madalas pong binibigay po, yung pangkaraniwan, yung decongestants. Hindi ka pwedeng uminom ng decongestant kung merong high blood pressure, glaucoma, or thyroid disease. Makipag-usap ka po sa doktor bago kayo mag-take po ng decongestant. At yung iba naman nasal spray. Steroid version po ito para matreat ang allergy. Huwag niyong gagamitin po ito ng tuloy-tuloy ng 3 days kasi po meron po itong reverse reaction po. Alam niyo ba, dito nagkaroon ng maraming problema ang tao na addict po dito. Kaya nagkaroon ng polyp at doon nauwi po sa cancer. Ito naman yung medication po yun ng mga antihistamine. Ayan po yung mga brand ko na po babanggitin. Mapapanood nyo naman po, hindi po ba? Ayan po, 5 po yan. Kaya lang, ang common side effect po nito, matindi. Loss of appetite, nausea, vomiting, dizziness, meron pa pong dry mouth, at marami pa pong iba. Meron pang sa kalalakihan erectile dysfunction. Mga side effect po yan. Mababasa nyo naman po at i-type nyo sa Google yung mga side effect. Marami pong side effect ang decongestant like burning, stinging, sneezing, dryness, local irritation, rebound congestion, rhinitis medicamentosa. Kaya nga nauuwi nga po sa mga malalang sakit. High blood pressure, fast heartbeat, seizure, anxiety, dizziness, and tremors may also occur. Kung alam natin ng ang allergy definition po, ito po ay considered as disorder of the immune system. Pinahihina po niya. Dapat nga natin palakasin ito Kaya hindi nga dapat iniinuman ng gamot. Pero sa medical, bibigyan ka ng gamot na ganyan. Pag active po ang iyong immune system, katulad ng mga pollens, mga pet danger po, or yung mga pagkain kinakain natin, ay hindi ka tatamaan kung malakas ang immune system mo. Pero pagka deficient ang immune system mo, tatamaan ka ng ganitong allergy. Para lumakas po ang ating immune system mo, ito naman po, nutritional therapy, lagi kong binabanggit po sa inyo yan. At iyan po ang ginagawa ko. Bakit? Kasi po, nililinis po ang dugo natin sa pamamagitan na pinupurify ng mga herbs, digestive enzymes, using therapy na lagi kong ginagawa. Liver cleansing, ano po yan? Isa po yung kapeng barako. Changes of diet. Dapat, minom tayo ng pure water. Water lang walang iba. Garlic and onion. Kaya ako, lagi kong sa ulam ko, marami talagang garlic at onion May mga herbs na tinatawag na golden seal, skullcap, at ginger tea or salabat. Ito po yung cleansing diet. For 3 days po mag-focus ka, i-juice po ninyo itong mga fruits and vegetable, yung mga makukulay na fruits and vegetable. Kasi nag-a-active yung antioxidant sa liver enzymes natin. Kasama rin po yung ampalaya, banaba, serpentina, talbos ng kamote, and other super antioxidant. Digestive tonic, ito po, kasama dyan yung apple cider vinegar, extra virgin olive oil, papaya, pinya, sibuyas, bawang, sili, pinagsasama-sama yan. Digestive tonic. At ito po, ituturo ko na lang po, minsan po yan, sarili. At gagawa ko live para alam niyo yung digestive tonic. Yung liver cleansing po, kapeng barako,
At ang maganda rin sa kapeng barako, yan ang ginagamit natin sa labatiba. Ginagawa natin colon cleansing as labatiba. At change ka ng diet mo, lalo sa blood type mo. Tinuro ko na po yan, nasa video reels ko po yan, kung ano yung pagkain natin sa blood type natin. At lalong-lalo na, uminom tayo ng maraming tubig. Kompletuhin natin para malinis po natin ang system natin. Ulitin ko tubig lamang po. At eto po, kung may mainit kang tubig or kumukulo, red onion and garlic, napipigilan po yung inflammation po niyan. Steam niyan, ini-inhale po natin. Pangalawa, yung sibuyas na pula, hiwain ninyo. Ilagay niyo po yan sa medyas na malinis. Kung yung anak mo may sipon, kahit ikaw, itabi mo yan sa pagtulog ninyo. Ayan po, kasi yung kanyang pong quercetin, nalalanghap po yan eh. At tinan nyo, yung clogged po niya nawawala po. Maging runny nose. At sa susunod po, mawawala na yung sipon niya. At ito pong golden seal, ito po, may nakikita po tayo niyan, ano? Isa pong perennial herb yan, or buttercup, na pwede pong makapigil po sa allergen. At huling-huli, ito pong skull cap. O yan, dito sa bahay namin meron. Yan ginagawa nating tea. Ang sarap kaya niyan. Maganda po yan, lalo kung ikaw ay hindi makatulog. Insomnia, anxiety, na-stroke, paralysis caused by stroke, sa lagnat, mataas ang cholesterol, meron pong hardening of the arteries or atherosclerosis, narabis ka pa, epilepsy, nervous tension, allergies, o kasama po yung allergic rhinitis, skin infection, inflammation, and spasm. Gamitin mo tong tincture, pwede rin herbal tea, massage oil, smoking herb, pwede rin po. Ano po, yung i-steam po ninyo at lalanghapin po ninyo. At lastly, ito pong salabat juice. Yung luya, mainit, ayan po, gagawin nyo. Lahat naman marunong gumawa ng salabat. Ito po, inumin natin 3 times a day. Pwede po siya. O, ayan po, ang cause po ng allergic rhinitis. Meron pong medical na remedy at tinuro ko po sa inyo yung natural na pamamaraan para po maalis ang tinatawag na allergic rhinitis. Kasi po, pag napabayaan po ninyo, katulad yung nagtanong po sa akin kanina, ayun, nauwi saan? Nagkaroon ng polyp, pinabayaan, naninigarilyo. Hinayaan lang. Tapos, spray ng spray, langhap ng langhap po ng tinatawag na inhaler, ayun. Nagkaroon ng tinatawag na laman ng biopsy, nagkaroon ng stage 2 na esophageal cancer. Nakakatakot, di ba? Meron po akong pinuntahan dito sa part ng Dasmariñas, Cavite, dito sa Teachers Village, na nagkaroon ng esophageal cancer. Dati lang pong sinusitis, tapos nag-stay po sa kanan. At hindi na nawala, nagkaroon ng polyp ngayon, nagkaroon ng laman. Tapos lumobo yung parte nandito niya. Ayun po, binawian na po ng buhay. Kasi po, last stage na hanggang nabulag na po siya. At binawian ng buhay. Kaya huwag yung po pababayaan ang simpleng allergic rhinitis. Bakit? Ang malaki nagsisimula sa maliit. Pakatandaan natin, lifestyle po ang pinaka-importante. Gawin natin lahat ng bagay. Tinuro ko sa inyo mga natural na pamamaraan. Para dyan po. Kaya po, magkakaroon tayo ng magandang pamumuhay at magiging healthy ang bawat isa. Doc Roger Topacio po, sharing good vibes and good life.